7 taong pag-ibig tinapon na parang basura. Sa mismong anibersaryo ni Hana at Kenji, hindi singsing kundi balita ng pagpapakasal sa iba ang sumampal sa kanya. Habang si Kenji ay nagpapakasaya sa piling ng mayamang ex, si Hana ay naiwang durog at walang matuluyan. Ngunit sa gitna ng unos, isang makapangyarihang lalaki ang mag-aalok ng tulong. Isang kasunduan, isang kasal, isang paghihiganti. Handa ka na bang makitang lumuhod ang taong sumira sa'yo? Hindi ko na siya mahal, Sofia. Obligasyon na lang ang turing ko kay Hana dahil sa 7 naming taon na pagsasama. Pero ikaw ang buhay ko. Patawad kung pinaghintay kita ng matagal. Ang mga salitang yon ay tila mga matatalim na punyal na bumaon sa puso ni Hana habang nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang apartment. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang isang chocolate cake na may nakasulat na Happy ika-7 Anniversary, My Love. Pinag-ipunan niya ang espesyal na cake na yon sa loob ng 3 buwan. Tinitiis ang hindi pagkain ng tanghalian sa opisina para lamang mabigyan ng munting sorpresa si Kenji. Ngunit sa halip na yakap at pasasalamat, ang malamig at malupit na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang bango ng cake ay hinaluan ng amoy ng mamahaling pabango ni Sofia na umaalingasaw mula sa loob ng silid. Isang amoy na kailanman ay hindi kayang bilhin ni Hana. Nanginginig ang mga daliri ni Hana. Ang box na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa malamig na sahig. Ang marahang tunog ng pagbagsak ng karton ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Dahil dito, biglang bumukas ng malawak ang pinto. Tumambad sa kanya si Kenji. Maayos ang pananamit at tila handang-handa ng umalis. Sa likod nito ay nakatayo si Sofia, ang babaeng pilit kinalimutan ni Kenji sa loob ng 7 taon. Ngunit heto at suot na nito ang isa sa mga t-shirt ni Kenji. Isang masakit na larawan ng pagtataksil na hindi na kailangan pa ng paliwanag. Hana, tawag ni Kenji. Ngunit walang bahid ng pagsisisi ang kanyang boses. Sa halip, bakas sa kanyang mukha ang pagkapait at pagkairita na tila ba si Hana pa ang nagkamali sa pagdating ng maaga. 7 taon, Kenji, pabulong na wika ni Hana. Ang boses ni Hana ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Tila may mga tinik na nakabara sa bawat kataga. 7 taon, Kenji. 7 taon kitang inalagaan. 7 taon akong nagtrabaho ng doble kayod para lang matulungan ka sa mga pangarap mo. At heto ang kabayaran? Tumingin si Kenji sa nakakalat na cake sa sahig. Ang tsokolate na humalo sa dumi ng semento. Ang happy anniversary na nayurakan na ng tadhana. Sa halip na lumapit upang aluin ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, humakbang siya paatras. Tila ba diring-diri siya sa eksenang naroroon. Hana, let's be mature about this. Sabi ni Kenji sa himig na tila ba siya pa ang biktima. Hindi ko naman ginusto na saktan ka, pero hindi ko na kayang magpanggap. Nung bumalik si Sofia, na-realize ko na ikaw lang ang kasama ko dahil nakasanayan na kita. Pero siya ang kailangan ko para sa karir ko, para sa buhay ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana habang ang mga luha ay patuloy na bumabagtas sa kanyang namumutlang pisngi. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang panlalamig ng kanyang mga kamay, at ang tila paghinto ng mundo sa paligid niya. Naalala niya ang mga gabing nag-o-overtime siya sa trabaho para lang mabili ang paboritong sapatos ni Kenji. Ang mga araw na pinagkakasya niya ang barya-baryang natitira sa kanyang pitaka para lang may maiuwing masarap na ulam para sa lalaki. Lahat ng iyon, itinapon lang sa isang iglap. Kailangan niyo ng space? Tanong ni Hana. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa gitna ng matinding emosyon. Actually, Hana, singit ni Sofia na ngayon ay nakasandal na sa balikat ni Kenji. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang uyam na tagumpay. Kenji and I are getting married.
At dahil ako ang nagbayad ng upa ng apartment na ito para sa susunod na 6 na buwan, I think it's only fair na umalis ka na. Ngayon din. Tila isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ni Hana. Hindi niya akalain na ang bahay na itinuring niyang santuwaryo sa loob ng 7 taon ay mababawi sa kanya sa loob lamang ng ilang minuto. Wala siyang ibang nagawa kundi ang dahan-dahang tumalikod. Hindi na niya kinuha ang kanyang mga gamit. Ang tanging dala niya ay ang kanyang basag na dignidad at ang hapdi ng katotohanan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Ang bawat patak ay tila humahagupit sa kanyang balat. Ang bawat hakbang ni Hana palayo sa apartment na yon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay naging saksi sa kanyang tahimik na pagtangis. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, walang patutunguhan at walang matuluyan, biglang gumaralgal ang cellphone sa loob ng kanyang basang bulsa. Sa kabila ng panlalabo ng paningin, dahil sa luha, nakita niya ang pangalan ng kanyang tiyahin mula sa probinsya. Nang sagutin niya ang tawag, hindi ang boses ng tiyahin ang narinig niya, kundi ang hikbi nito. Hana, ang tatay mo. Ang boses nito ay puno ng takot. Inatake siya, anak. Kinumpis ka na rin ng bangko ang suluyan at ang surya niyo dahil sa utang. Wala na kaming matirhan. Kailangan ka namin dito, Hana. Parang awa mo na, umuwi ka na. Napahinto si Hana sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Binabasa ang kanyang buong pagkatao. Ngunit ang lamig sa labas ay wala pa sa kalahati ng lamig na nararamdaman niya sa kanyang loob. Nawalan siya ng lalaking minahal niya ng 7 taon, nawalan siya ng tirahan, at ngayon, ang tanging pamilyang natitira sa kanya ay nasa bingit din ng kamatayan at kahirapan. Tumila ang lahat ng ingay sa kanyang paligid. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso at ang bulong ng kawalang pag-asa. Sa ilalim ng madilim na langit, habang ang mga sasakyan ay mabilis na nagdaraan at ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagtatawanan sa kanyang kalagayan, isang katanungan ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang taong nagmahal lang naman ng tapat? Tumayo siya doon. Isang anino ng babaeng dati ay puno ng pangarap. Ngayon ay isang guho na lamang ng kahapon, ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana nito ay unti-unting bumaba. Inilalantad ang isang pares ng mga mata na tila may daladalang pangako at misteryo. Ang mahabang biyahe patungo sa kanilang lalawigan ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng kadiliman. Habang nakasandal ang ulo ni Hana sa malamig na salamin ng bus, pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng wala nang natitira, kundi ang suot na basang damit at ang mapait na alaala ng 7 taong nasayang. Ang bawat paghinto ng sasakyan ay tila isang paalala na papalayo na siya sa pangarap na binuo niya sa lungsod at papalapit sa isang realidad na hindi niya alam kung paano haharapin. Nang makarating siya sa kanilang munting bayan, hindi ang masayang salubong ng mga kapitbahay ang bumati sa kanya. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang kanilang surya ng maitre, ang kabuhayan na itinaguyod ng kanyang ama sa loob ng ilang dekada, na ngayon ay nababalot na ng dilaw na tape ng bangko at isang malaking padlock na tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Ang mga kagamitang dati ay puno ng buhay at ingay ng paggawa ay nananahimik na ngayon sa ilalim ng makapal na alikabok. Nagmamadali siyang pumasok sa kanilang maliit na bahay sa likod ng surya. Doon, sa isang silid na tanging munting bintana lang ang nagbibigay ng liwanag, nakita niya ang kanyang ama na si Mang Jose. Ang matanda ay tila lumiit sa laki ng kanyang higaan, maputla at hirap sa bawat paghinga. Sa loob ng silid na yon, tila huminto ang oras. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng langis at Vicks.
na palaging ginagamit ng kanyang tiyahin upang pahiran ang dibdib ng ama. Ang bawat haplos ni Hana sa tuyot at nanginginig na kamay ng kanyang ama ay nagdadala ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang amoy ng liniment na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa noong bata pa siya. Ngayon ay simbolo na ng isang buhay na unti-unti nang nauubos. Hana, anak, mahinang tawag ni Mang Jose. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Patawad. Wala na tayong natitira. Ang utang natin kay Doña Remedios, hindi ko na kayang bayaran. Bago pa man makasagot si Hana, isang malakas na pagbukas ng pinto ang narinig. Ang katahimikan ng silid ay muling nabulabog sa pagpasok ng isang babaeng balot ng mamahaling alahas at may mukhang puno ng pagkamuhi. Si Doña Remedios, ang babaeng nagmamay-ari ng halos kalahati ng lupain sa bayang iyon. Nandito na pala ang anak mong galing sa Maynila, Jose. Wika ni Doña Remedios, ang bawat salita ay tila may kasamang lason. 7 taon ka doon, Hana. Akala ko ba ay magiging senyorita ka na? Pero tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahang kinuha lang sa kalsada. Sayang naman ang ganda mo, wala pa lang napala sa syudad. Tumayo si Hana, pilit na pinatatatag ang sarili sa kabila ng panghihina. Babayaran namin ang lahat ng utang ng tatay ko, Doña Remedios. Bigyan niyo lang kami ng kaunting panahon. Panahon? Tumawa ng malakas ang matandang babae. Isang tunog na tila kumakalos sa pandinig ni Hana. Ilang dekada na kayong humihingi ng panahon. Ngayon, kailangan ko na ang lupaing ito para sa bagong proyekto ng aking anak. Bukas na bukas din. Kailangang lisanin niyo na ang lugar na ito. Wala akong pakialam kung mamatay ang tatay mo sa gilid ng kalsada. Ang mga salita ng Donya ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Hana. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malalim at baritonong boses ang narinig mula sa likuran ni Doña Remedios. Ma'am, enough of this. Pumasok ang isang lalaki na tila nagdala ng biglaang lamig at awtoridad sa loob ng maliit na silid. Suot ang isang maayos na barong na tila sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Tumayo si Mateo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Hana. Isang tingin na hindi puno ng panghuhusga kundi ng isang misteryosong lalim na tila ba matagal na niyang kilala ang babaeng nasa harap niya. Mateo, bakit ka nandito? Sabi ko ako na ang bahala sa mga taong ito. Inis na sabi ni Doña Remedios. Hindi siya pinansin ni Mateo. Nanatili ang kanyang paningin kay Hana na sa pagkakataong yon ay tila isang sugatang ibon na handang lumaban hanggang sa huling hininga. May kung anong emosyon ang kumislap sa mga mata ni Mateo. Isang saglit na pagkabalisa na agad din niyang itinago sa likod ng kanyang malamig na anyo. Lumapit si Mateo kay Hana hanggang sa maramdaman ni Hana ang init ng katawan nito at ang bango ng kanyang mamahaling pabango na kakaiba sa amoy ng kahirapan sa loob ng silid. Maari ko silang pigilan sa pagkuha ng syurya niyo, Hana. Mahinang wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng kapangyarihan. Maari ko ring bayaran ang lahat ng utang ng ama mo at dalhin siya sa pinakamagaling na ospital sa lungsod. Tumingin si Hana sa kanya. May halong pag-asa at takot. Anong kapalit? Walang libreng tulong sa mundong ito, sir. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Gusto kong maging asawa mo, Hana. Isang kasunduan sa harap ng dambana, kapalit ng buhay ng tatay mo at ng dangal ng pamilya mo. Napatigil ang mundo ni Hana. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng isang bagong unos. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig at ang malamlam na liwanag ng buwan ang naging saksi sa isang alok na tila isang pagkakataon, ngunit maaari ring maging isang bagong bilangguan. Bakit siya? Bakit sa dinami-dami ng babae, isang katulad niya na durog at wala ng halaga ang pipiliin ng isang Mateo?
Huwag mong sayangin ang oras ko, Mateo. Isang hamak na hampas lupa lang ang babaeng yan. Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa ating pamilya, kahit bilang isang hamak na kasambahay. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa katahimikan ng maliit na silid. Habang sinasabi iyon, si Hana ay abala sa pagpupunas ng pawis sa noo ng kanyang ama gamit ang isang lumang bimpo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng matinding galit at hapis. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit nanatili siyang nakayuko, nakatuon ang pansin sa bawat mahirap na paghinga ni Mang Jose. Hanggang saan nga ba ang halaga ng isang anak na walang maibigay sa kanyang magulang, kundi luha at kahihiyan? Ito ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Hana. Isang katanungang tila walang sagot sa gitna ng kanilang kahirapan. "Ma'am, I said enough." Malamig na tugon ni Mateo. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit ang awtoridad na dala nito ay sapat na upang mapatahimik ang kanyang ina. "Lumabas na kayo. Mag-uusap kami ni Hana nang kaming dalawa lang." Padabog na lumabas si Doña Remedios. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa sahig na gawa sa kawayan bago tuluyang isara ang pinto ng may kalakasan. Nabalot ang silid ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang bawat tunog ng luma at kinakalawang na orasan sa dingding na tila isang paalala ng bawat sandaling nawawala sa buhay ng ama ni Hana. Tumayo si Hana at hinarap si Mateo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod, ngunit may bakas pa rin ng dangal. "Sir, hindi ako nabibili. Kung ang iniisip nyo ay gagamitin nyo ang hirap namin para paglaruan ako, nagkakamali kayo." Isang mapait na buntong hininga ang pinakawalan ni Mateo. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, sa madilim na sakahan na dati ay pagmamay-ari ng pamilya ni Hana. "I am not playing games, Hana. I need a wife. Ang lolo ko ay may iniwang kondisyon sa kanyang testamento. Kailangan kong magpakasal sa loob ng 3 buwan para makuha ang kontrol sa aming kumpanya at mapigilan ang mga kamag-anak kong sakim." Hinarap niya muli si Hana. Ang kanyang anyo ay tila isang pader na hindi matitibag. "This is a business arrangement. You will be my wife for 2 years. In exchange, I will pay every cent of your father's debt. I will transfer him to the best hospital in Manila tonight. And most importantly, I will protect this land." Kinuha ni Mateo ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa maliit na lamesang gawa sa kahoy. "Tingnan mo ito." Binuksan ni Hana ang folder at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang proposal para sa isang bagong resort na itatayo sa mismong lupaing kinatatayuan nila. Ang pangalan ng kumpanyang kukuha ng lupa, isang subsidiary ng pamilya ni Sofia, at ang pirma sa ilalim ng dokumento bilang consultant, Kenji. Ang lalaking minahal niya ng 7 taon ay hindi lamang siya ipinagpalit. Pinaplano rin nitong tuluyang wasakin ang buhay ng kanyang ama para lang sa pera ng bago niyang karelasyon. Ang galit na kanina ay tila isang munting mitsa ay biglang nagliyab sa loob ni Hana. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding determinasyon. "Bakit ako, Mateo?" tanong ni Hana. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Maraming babae na mas mayaman, mas maganda, at mas edukada kaysa sa akin. Bakit isang babaeng galing sa putik ang pinili mo?" Hindi agad sumagot si Mateo. Sa loob ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay lumambot. Tila may isang alaala na pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Ngunit agad din itong nawala at muling bumalik ang kanyang malamig na anyo. "Because I know you have a debt of gratitude to your father that you will do anything to pay. You are loyal, Hana. At sa mundo ko, ang loyalty ang pinakamahal na bagay na mahirap hanapin." Inabot ni Mateo ang isang pluma kay Hana. Ang pilak na panulat ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera. Tumingin si Hana sa kanyang ama
na ngayon ay mahimbing na natutulog. Ang mukha ay puno ng kulubot ng hirap at pasakit. Naalala niya ang bawat sakripisyo nito para mapagtapos siya ng pag-aaral. Ang bawat gabing hindi ito kumain para lang may maipadala sa kanya sa Maynila. Dahan-dahang hinawakan ni Hana ang pluma. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa papel ay tila isang tanikala na iginagapos ang kanyang kalayaan. Ngunit kasabay nito ay ang pag-asa na maililigtas niya ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Pagkatapos niyang pumirma, binitawan niya ang panulat na tila ba ito ay isang mainit na uling. Siya ay asawa na ngayon ng isang bilyonaryo. Ngunit ang pakiramdam niya ay tila mas lalo siyang naging mahirap. Lumapit si Mateo sa kanya. Sa isang hindi inaasahang pagkilos, hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na isinampay ito sa mga balikat ni Hana. Naramdaman ni Hana ang init na nagmumula sa tela at ang bango ng pabango ni Mateo. Amoy ng kaginhawaan, ngunit puno rin ng panganib. Mag-impake ka na, Hana, wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng kung anong emosyon na hindi mawari ni Hana. Darating ang ambulansya sa loob ng 10 minuto. Mula ngayon, wala nang sasaktan sa inyo. Pangako ko yan. Naiwang nakatayo si Hana sa gitna ng silid, balot ng Amerikana ng isang lalaking hindi niya kilala. Habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang nilalamon ng paparating na umaga. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang takot ang patuloy na bumubulong. Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Mateo na ang pusong ibinenta niya ay wala nang natitirang pag-ibig para sa kahit na sino? Ang mansyon ng mga De Vega ay tila isang higanting katedral ng ginto at marmol. Ngunit para kay Hana, ito ay isang malamig na libingan ng kaligayahan. Habang dahan-dahang humihinto ang sasakyan sa harap ng malawak na tarangkahan, pinagmasdan niya ang mga naglalakihang haligi na tila mga bantay na humaharang sa kanyang kalayaan. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier mula sa loob ay hindi nagbibigay ng liwanag sa kanyang puso, kundi nagpapaalala lamang sa kanya kung gaano siya kalayo sa payak na buhay na kanyang kinalakihan. Sa pagpasok nila sa bulwagan, sinalubong sila ng mga nakahilerang kasambahay, ngunit ang pinakanangingibabaw ay ang presensya ni Doña Remedios na nakatayo sa itaas ng engrandeng hagdanan. Ang kanyang tingin ay tila isang matalas na X-ray na sinusuri ang bawat himaymay ng suot na lumang blusa at pantalon ni Hana. Mateo, hindi ko akalain na seryoso ka sa pagdadala ng isang hampas lupa sa bahay na ito. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang kiskis ng bakal sa sahig. Tingnan mo siya. Amoy pawis at lupa. Kahit ang mga aso natin sa bakuran ay mas maayos pa ang itsura kaysa sa babaeng yan. Naramdaman ni Hana ang biglaang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na ang amoy lupa na tinutukoy nito ay ang amoy ng marangal na pagtatrabaho ng kanyang ama. Ngunit nanatili siyang tikom ang bibig. Naalala niya ang kanyang ama na nasa ospital na ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang bawat insulto. Mom, she is my wife now, mahinahong sagot ni Mateo, ngunit may babala sa kanyang tinig. At bilang asawa ko, siya ang senyorita sa pamamahay na ito. Inaasahan ko na itatrato niyo siya ng may respeto. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Doña Remedios habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Lumapit siya kay Hana at hinawakan ang dulo ng kanyang buhok na tila ba ito ay isang maduming basahan. Senyorita, Mateo, ang dugong mahirap ay hindi kailanman magiging bughaw dahil lang sa isang piraso ng papel. Maari mo siyang bihisan ng seda, pero ang amoy ng putik ay mananatili sa kanyang balat. Sa hapunan ng gabing iyon, mas lalong naramdaman ni Hana ang bigat ng kanyang bagong papel. Ang bawat pagkumpas ng kanyang kubyertos ay pinagmamasdan ni Doña Remedios nang may pagpuna. Ang tunay na tunog ng pilak na nanggagaling sa pagtama ng kutsara
sa mamahaling porselana ay tila mga hudyat ng kanyang bawat pagkakamali. Hana, sa bahay na ito, hindi kami gumagamit ng kamay sa pagkain. Muling puna ng Donya nang makita ang bahagyang paghawak ni Hana sa tinapay. At huwag kang uminom ng tubig ng ganyang kalakasang tunog. Nakakahiya sa mga katulong na nakakakita sa iyo. Sa gitna ng pagkahiya, naramdaman ni Hana ang isang mainit na haplos sa ilalim ng lamesa. Ang malaki at magaspang na kamay ni Mateo ay dahan-dahang humawak sa kanyang nanginginig na kamay. Pinipisil ito ng marahan bilang suporta. Ang simpleng pagkilos na yon ay tila isang angkla na pumipigil sa kanya na malunod sa dagat ng kahihiyan. Pagkatapos ng hapunan, hindi na nakayanan ni Hana ang seryosong kapaligiran ng mansyon. Lihim siyang lumabas patungo sa likod na bahagi ng malawak na hardin. Doon sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga na malayo sa mga ilaw ng mansyon, lumuhod siya at hinawakan ng basang lupa. Ang pakiramdam ng malamig na putik sa kanyang mga daliri na tila nagkokonekta sa kanyang pinagmulan. Sa gitna ng lahat ng ginto at pilak, ang lupang ito ang tanging bagay na pamilyar sa kanya. Doon, sa dilim, pinahintulutan niya ang kanyang sarili na umiyak ng tahimik para sa kanyang ama at para sa kanyang sariling nawawalang pagkatao. Ngunit ang kanyang sandali ng kapayapaan ay biglang nabulabog nang gumaralgal ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw, ngunit nang sagutin niya ito, ang boses sa kabilang linya ay tila isang multo mula sa nakaraan. Hana, akala mo ba ay takas ka na? Ang boses ni Kenji ay puno ng puot at desperasyon. Narinig ko ang tungkol sa inyo ni Mateo. Huwag mong isipin na magiging masaya ka sa piling ng bilyonaryong yan. Alam ko ang lahat tungkol sa utang ng tatay mo. Isang maling galaw mo lang. Sisiguraduhin kong babalik kayo sa kalsada na parang mga asong ligaw. Maghanda ka dahil hindi ko hahayaang makuha mo ang lahat habang ako ay naghihirap. Nabitawan ni Hana ang kanyang telepono sa damuhan. Ang lamig ng gabi ay tila mas lalong tumindi, nanunuot sa kanyang mga buto. Sa itaas, mula sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang silweta ni Mateo na nakatingin sa kanya, tahimik at tila may malalim na iniisip. Sino nga ba ang tunay niyang kalaban? Ang taong nanakit sa kanya sa loob ng 7 taon? O ang taong bumili sa kanya para sa isang kasunduang hindi niya alam kung saan hahantong? Bagay sa iyo ang kulay na ito, Hana. Tila ba ang mga bituin ay bumaba para lamang samahan ka sa gabing ito? Ang boses ni Mateo ay mababa at puno ng sinseridad habang dahan-dahan niyang isinasara ang lock ng isang mamahaling kwintas na brilyante sa leeg ni Hana. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng kanyang silid. Pinagmasdan ni Hana ang kanyang sarili, isang babaeng nakasuot ng isang madilim na asul na gown na gawa sa pinakamahal na seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha na kahit payak ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang maramdaman, ang mainit na hininga ni Mateo sa kanyang batok at ang maingat na pag-aayos nito sa kanyang kwintas. Sa sandaling iyon, hindi siya pakiramdam na isang hamak na asawa sa kontrata, kundi isang babaeng pinahahalagahan. Ngunit ang kislap ng mga hiyas ay tila nagpapaalala rin sa kanya na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang, isang magandang palabas na kailangang panindigan. Nang pumasok sila sa malawak na ballroom ng isang sikat na hotel para sa taon ng charity gala, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanila. Ang bulong ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig, puno ng pagtataka at inggit. At sino ang babaeng iyan? Siya ba ang bagong asawa ni Mateo de Vega? Ngunit sa dulo ng bulwagan, nakita ni Hana ang 2 pamilyar na mukha na tila nakakita ng multo. Si Kenji, suot ang kanyang bagong tuxedo, at si Sofia, na nakasuot ng pulang gown na tila sumisigaw ng karangyaan.
Ang basong hawak ni Kenji ay bahagyang nayanig. Muntik nang tumapon ang laman nito nang makita ang ganda ni Hana na dati ay binaliwala niya. "Hana, is that really you?" Ang boses ni Kenji ay puno ng gulat at hindi maikakailang pagnanasa nang makalapit siya sa kanila habang si Mateo ay pansamantalang nakikipag-usap sa ilang business partners. Tumingin si Hana ng diretso sa mga mata ng lalaking sumira sa kanyang puso. Wala na ang takot, wala na ang pagmakaawa. "Yes, Kenji, it's me. At wag mo akong tatawagin sa pangalan ko na tila ba tayo ay magkaibigan pa rin." "Huwag kang magmalaki, Hana." Bulong ni Kenji, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at inggit. "Alam kong ginagamit mo lang si Mateo. Isang hamak na probinsyana ka lang na nagsuot ng mamahaling damit. You're just a gold digger in a fancy dress. Babalik ka rin sa putik na pinanggalingan mo. If she's a gold digger, then I am the gold she found. At masaya akong magpagamit sa kanya kaysa mapunta sa isang kakatulad mong walang isang salita." Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hangin na biglang dumating. Inakbayan niya si Hana at hinila ito palapit sa kanyang dibdib. Isang protektibong kilos na nagpatahimik kay Kenji. Ngunit hindi hinayaan ni Sofia na matapos ang gabi ng walang gulo. Lumapit siya nang may plastik na ngiti. Dala ang isang baso ng pulang alak. "Congratulations on your marriage, Hana. I didn't know you were this desperate to climb the social ladder." Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, itinabig ni Sofia ang kanyang baso. Ang mapulang alak ay tumalsik sa puting bahagi ng gown ni Hana. Tila isang sariwang sugat na humiwa sa kagandahan ng kanyang kasuotan. Ang pagkabasag ng kristal na baso sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ng pekeng paghingi ng paumanhin ni Sofia. "Oh my God! I am so sorry, Hana. My hand slipped." Wika ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang tinitingnan ang mantsa sa damit ni Hana. Ganyan talaga ang nangyayari kapag ang mga bagay na hindi naman para sa'yo ay pinipilit mong angkinin, nadudumihan. Naramdaman ni Hana ang init ng kahihiyan. Ang bawat tingin ng mga panauhin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang narinig mula kay Sofia. "Ang kwintas ko! Ang heirloom necklace ko! Nawawala!" Turo ni Sofia kay Hana habang hawak ang kanyang leeg. "Nandito lang yun kanina, bago mo ako binunggo. Magnanakaw. Mateo, ang asawa mo ay isang magnanakaw." Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging mabigat at mapangapi. Lahat ng tingin ay nakatuon na ngayon kay Hana. Ang mga bulong ay naging mga hayagang paghusga. Ang bawat tibok ng puso ni Hana ay tila isang tambol ng panganib. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mapang-uyam na ngiti ni Doña Remedios mula sa malayo. Tila nasisiyahan sa pagbagsak ng kanyang dangal. Tumitig si Mateo kay Sofia, pagkatapos ay kay Hana. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tila isang pader na mahirap basahin. Ang kamay ni Hana ay nanginginig habang hawak ang kanyang laylayan ng damit na basa ng alak. "Mateo, maniniwala ka ba sa kanila?" Ang bulong ni Hana na tila isang dalangin sa gitna ng uno. Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang asawa ni Mateo de Vega. "Ibalik mo ang kwintas ko, Hana." Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang ballroom, sapat upang patigilin ang musika at patahimikin ang tawanan ng mga elitistang panauhin. Habang sinasabi iyon, ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa dibdib ni Hana, habang ang kabilang kamay naman ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang sariling mga labi sa likod ng isang pekeng panyong pambura ng luha. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang gumawa ng isang malawak na bilog, tila mga kawan ng buwitreng naghihintay na malunod ang kanilang biktima sa kahihiyan. Naramdaman ni Hana ang panlalamig ng kanyang buong katawan.
Ang malaking mantsa ng pulang alak sa kanyang asul na gown ay tila isang sariwang sugat na patuloy na nagdurugo sa harap ng madla. Tumingin siya kay Kenji na ngayon ay nakatayo sa likuran ni Sofia. Ang lalaking minahal niya ng 7 taon ay nakatingin sa kanya nang may mapanguyam ng ngisi. Tila ba ipinagdiriwang nito ang kanyang pagbagsak. Sa mga sandaling iyon, ang bawat hininga ni Hana ay tila isang pasakit. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak sa paligid ay naging nakakasuffocate. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim ng kawalang pag-asa, naramdaman niya ang isang matibay na presensya sa kanyang likuran. Ang init ng palad ni Mateo na maingat na dumantay sa kanyang baywang ay tila isang pader na bakal na humaharang sa lahat ng mapanghusgang tingin. Sofia, sigurado ka ba sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo? Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit ang bawat kataga ay may bigat ng isang hatol. Ang kanyang mga mata ay tila mga kutsilyong tumutusok sa kaluluwa ng babaeng nasa harap nila. Yes, Mateo, nakita ko siya. Binunggo niya ako at kinuha ang kwintas ko habang wala ka. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay pumipiyok na sa takot na pilit itinatago. Hinarap ni Hana si Sofia. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang pumatak ang kanyang mga luha sa harap ng kaaway. Ang 7 taon ng pagtitiis kay Kenji ay nagturo sa kanya kung paano itago ang kirot. Ngunit ang pananatili sa piling ni Mateo ay unti-unting nagtuturo sa kanya kung paano itayo ang sariling dangal. Hindi ko ninakaw ang kwintas mo, Sofia. Wika ni Hana. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. At alam nating dalawa na ang alak na ito ay hindi aksidenteng natapon. Huwag mong gamitin ang iyong yaman para gawa ng kwento ang isang katotohanang ikaw mismo ang bumubura. Security! Maikling utos ni Mateo nang hindi inaalis ang tingin kay Sofia. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, lumapit ang mga lalaking naka-uniforme. I want the CCTV footage of this area for the last 15 minutes. Ngayon din, ipakita nyo sa malaking screen ng ballroom para makita ng lahat kung sino ang tunay na kahiya-hiya sa gabing ito. Biglang namutla si Sofia. Ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay naglaho. Napalitan ng isang bakas ng takot na tila ba ang lupa ay biglang bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa loob ng ilang minuto ng nakabibinging katahimikan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Sofia at ang mahinahong tibok ng puso ni Hana na malapit sa dibdib ni Mateo. Nang ipakita sa screen ang katotohanan kung paano sadyang itinapon ni Sofia ang alak at kung paano niya mismo inihulog ang kanyang kwintas sa loob ng sariling bag bago sumigaw. Isang kolektibong buntong hininga ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga bulong na kanina ay laban kay Hana ay biglang nanabaliktad. Ang mga mata ng mga tao ay napako na ngayon sa kahihihiyang dala ni Sofia at Kenji. Sofia, Kenji, leave now. Malamig na wika ni Mateo. Hindi na kailangan pang dagdagan ang mga salita. Ang bawat yabag ng sapatos ng dalawa habang papalabas ng ballroom ay tila mga tunog ng kanilang sariling pagkatalo. Dinala ni Mateo si Hana sa isang tahimik at pribadong silid sa itaas ng hotel. Ang liwanag sa loob ay madilim-dilim at ang ingay ng pagdiriwang sa ibaba ay tila isang malayong alaala na lamang. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Hana ang biglang pagbagsak ng kanyang mga depensa. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang nayanig sa paghikbi. Shh! Tahan na! It's over! Bulong ni Mateo. Lumapit siya at kinuha ang isang malinis na panyo. Maingat niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Hana. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nito upang suriin ang isang maliit na gasgas sa kamay ng babae na nakuha nito mula sa pagkabasag ng baso kanina. Ang makapangyarihang lalaking kinatatakutan ng marami ay naroon. Nakaluhod sa paanan ng isang babaeng itinuring ng iba na basura. Maingat niyang hinawakan ng kamay ni Hana ang kanyang mga daliri
ay tila humahaplos sa isang babasaging porselana. Ang bawat dampi ng panyo sa balat ni Hana ay nagdadala ng kakaibang init, isang uri ng pagkalinga na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 7 taon. Ang bango ng panlalaking pabango ni Mateo ay humahalo sa amoy ng lumang silid. Lumilikha ng isang atmosfera ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya ng tadhana. Huwag mong isipin ang mga taong iyon, Hana, wika ni Mateo habang tumitingala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong tila matagal nang kinikimkim. Ang sugat sa kamay mo ay gagaling, pero ang dangal mo, hinding-hindi ko hahayaang may muling humawak doon. Salamat, Mateo. Pabulong na sagot ni Hana. Ang kanyang puso ay tila nakahanap ng isang pansamantalang kanlungan. Nang makabalik sila sa mansyon pagkalipas ng ilang oras, nanatiling tahimik si Hana. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa library ni Mateo upang ibalik ang Amerikana na ipinahiram nito sa kanya para itago ang mantsa ng alak. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng library. Ang silid ay puno ng amoy ng mga lumang libro at leather. Habang inilalagay niya ang Amerikana sa likod ng upuan, nahagi ng kanyang paningin ang isang maliit na drawer sa gilid ng lamesa na bahagyang nakabukas. May isang kupas na litratong nakausli doon. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan itong kinuha ni Hana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa litratong yun, makikita ang isang batang babae sa probinsya na may dalang isang pirasong tinapay. At sa tabi nito ay isang payat na batang lalaki na may maruming mukha, ngunit may mga matang puno ng pag-asa. Ang batang babae ay siya. At ang batang lalaki, ang mga mata nito ay eksaktong katulad ng mga mata ni Mateo. Nanginig ang mga kamay ni Hana. Hindi ito isang aksidenteng pagkikita. Hindi ito isang simpleng kasunduan sa negosyo. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa nakaraan. Hahanapin kita, aking anghel. Biglang bumukas ang pinto ng library. Nakatayo doon si Mateo, madilim ang muka, at tila nagulat sa kanyang nakita. Bakit mo hawak ang bagay na yan, Hana? Ang malamig na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng isang lihim na hindi pa handang mabuksan. Bakit mo hawak ang bagay na yan, Hana? Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabigla kay Hana. Nanatili siyang nakatayo, ang kupas na litrato ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Ang bango ng panlalaking pabango ni Mateo ay humahalo sa amoy ng mga lumang libro sa library. Lumilikha ng isang mabigat na atmosfera na tila ba ang bawat hininga ni Hana ay binabantayan. Dahan-dahang humarap si Hana, ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at namumuong luha. Ikaw ba ito, Mateo? Ang batang lalaki sa litrato. Ang batang binigyan ko ng tinapay sa ilalim ng tulay noong mga bata pa tayo sa probinsya? Humakbang si Mateo palapit. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makapal na alpombra ay tila mga pintig ng puso ni Hana. Hindi siya sumagot agad. Kinuha niya ang litrato mula sa kamay ni Hana. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumantay sa palad ng babae. Nagpapadaloy ng isang pamilyar na init. Pinagmasdan ni Mateo ang larawan nang may lungkot na tila ba tinitingnan niya ang isang mundong matagal na niyang iniwan. Hindi ito isang aksidente, Hana. Pabulong na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, malayo sa bilyonaryong kinatatakutan sa labas. Sa loob ng maraming taon, hinanap kita. Ang pirasong tinapay na ibinigay mo sa akin noong panahong wala na akong makain. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay at magsumikap. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako ngayon. Tila tumigil ang mundo para kay Hana. Ang lalaking akala niya ay bumili lamang sa kanya para sa isang kontrata ay ang mismong taong matagal na palang nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Ang bawat tulong na natanggap niya, ang mabilis na paglipat ng kanyang ama sa ospital,
ang pagligtas sa kanilang lupain. Lahat ng yon ay hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa isang utang ng loob na nauwi sa isang lihim na pag-ibig. "Kaya mo ba ako piniling pakasalan?" tanong ni Hana. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang. "Dahil sa awa?" "Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-asa," sagot ni Mateo habang tinititigan si Hana ng may katapatan. "Gusto kitang iligtas sa parehong paraan na iniligtas mo ako noon. Ngunit ayaw kong pilitin ka na mahalin ako bilang kabayaran. I want you to be here because you want to, not because of a contract." Ang muling pagkakakilala ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng kahirapan. Nang gabing iyon, hindi sila nag-usap tungkol sa pera o sa kumpanya. Nagpaluto si Mateo ng simpleng lugaw, isang pagkaing madalas nilang kainin noong mga bata pa sila. Habang magkasama silang kumakain sa maliit na lamesa sa veranda, ang amoy ng bawang at luya ay nagdala ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa buhay ni Hana. Ang bawat subo ay tila gamot sa mga sugat na iniwan ni Kenji. Ngunit sa labas ng mansyon, ang dilim ay nagsisimula nang bumuo ng isang bagong plano. Sa isang madilim na sulok ng isang bar, nakaupo si Kenji, hawak ang isang baso ng alak na tila bayo ng kanyang tanging natitirang kaibigan. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at inggit. "Hindi ako papayag na maging masaya sila," bulong ni Kenji. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. "Kung hindi mapupunta sa akin si Hana at ang perang iyon, wala ring makakakuha sa kanila." Sa kanyang harapan ay nakaupo si Doña Remedios. Ang matandang babae ay may hawak na isang dokumento, ang orihinal na titulo ng lupa ng pamilya ni Hana. "May paraan, Kenji." Si Mateo ay may kahinaan, at ang kahinaang iyon ay ang kanyang ama-amahan na si Jose. Kung mawawala ang tanging dahilan kung bakit nananatili si Hana sa tabi ni Mateo, kusa itong aalis. At sa oras na yon, tayo ang kukuha sa lahat. Nagkaroon ng isang masamang kasunduan sa pagitan ng dalawang kontrabida. Ang amoy ng usok ng sigarilyo at ang matapang na alak ay tila naging saksi sa isang balak na wawasak sa bagong silang na pag-asa nina Mateo at Hana. Kinabukasan, habang masayang nag-aayos ng mga bulaklak si Hana sa garden, biglang gumaralgal ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Sa pag-aakalang magandang balita ang matatanggap niya tungkol sa kanyang ama, agad niya itong sinagot. Nanginig ang kanyang buong katawan nang marinig ang boses ng nurse. "Ma'am Hana, pasensya na po. Ang pasyente sa room 302, si Mang Jose. Wala na po siya sa kanyang higaan. Hindi po namin alam kung saan siya dinala. May mga lalaking naka-uniforme na pumasok kanina at sinabing ililipat daw siya sa utos ni Sir Mateo." Nabitawan ni Hana ang plorera. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa semento ay tila isang babala ng paparating na unos. Tumingin siya sa mansyon, hinahanap si Mateo, ngunit ang sasakyan nito ay wala na sa garahe. Isang tanong ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Totoo nga ba ang lahat ng sinabi ni Mateo o isa lamang itong mas malalim na laro para makuha ang huling bagay na mahalaga sa kanya? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Hana. Habang nakatingin siya sa basag na plorera, sa kanyang paanan, ang amoy ng basang lupa mula sa mga natapong bulaklak ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay amoy ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang muling gumaralgal ang kanyang cellphone. Sa kanyang palad, isang video message ang dumating. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa isang madilim at maalikabok na silid, nakita niya ang kanyang ama na si Mang Jose. Nakaupo ito sa isang lumang silya, maputla at hirap huminga habang may isang aninong nakatayo sa likuran nito. "Hana, kumusta ang buhay, senyorita?" Ang boses ni Kenji ay puno ng panunuya at puot. Ang daling naniwala ng mga nurse sa ospital nang sabihin kong tauhan ako ni Mateo. Ngayon,
Nasa kamay ko na ang buhay ng mahal mong tatay. Isang maling galaw mo, Hana, at sisiguraduhin kong ito na ang huling hininga niya. Naramdaman ni Hana ang panlalamig ng kanyang mga tuhod hanggang sa siya ay mapaluhod sa sahig. Ang bawat kataga ni Kenji ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Ano ang gusto mo, Kenji? Pabulong na tanong ni Hana. Ang kanyang tinig ay halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Simple lang. Alam kong nasa library ni Mateo ang mga dokumento para sa Blue Sapphire Project. Ang proyektong sisira sa kumpanya ni Sofia kung makuha ko ang mga sikreto nito. Kunin mo ang mga folder sa loob ng safe ni Mateo. Ibigay mo sa akin sa lumang bodega sa labas ng bayan mamayang hating gabi. Kapalit nito ang kalayaan ng tatay mo. Huwag kang magkakamaling magsumbong kay Mateo, kundi alam mo na ang mangyayari. Pinatunog ni Kenji ang kanyang mga daliri. Isang tunog na tila hudyat ng kamatayan para kay Hana bago tuluyang maputol ang tawag na iwang mag-isa si Hana sa gitna ng malawak na sala. Ang dilim ng gabi ay nagsisimula nang lumukob sa buong mansyon. Ito ang kanyang sacrifice dilemma, ang pagpili sa pagitan ng lalaking nagsilbing kanyang langit sa gitna ng unos at ng kanyang amang nagbigay sa kanya ng buhay. Kung tatraydorin niya si Mateo, mawawalan siya ng karapatang mahalin ang lalaking ito. Ngunit kung wala siyang gagawin, mawawalan siya ng magulang. Dahan-dahan siyang pumasok sa library ni Mateo. Ang bango ng leather at mga lumang libro ay tila sumasakal sa kanya. Nakatayo siya sa harap ng safe. Ang kanyang mga kamay ay nakadapo sa malamig na bakal. Alam niya ang password, ang petsa, kung kailan sila unang nagkita. Nung mga bata pa sila, isang patunay na hanggang sa huling sandali, si Mateo ay nagtiwala sa kanya. Hana? Isang malalim na boses ang narinig mula sa pinto. Nakatayo roon si Mateo, pagod mula sa trabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na napako sa nanginginig na anyo ni Hana. Lumapit siya ng mabilis. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang paghatol sa konsensya ni Hana. Bakit ka umiiyak? Ano ang nangyari? Tanong ni Mateo habang hinahawakan ang mga balikat ni Hana. Hindi na nakayanan ni Hana ang bigat ng lihim. Sa halip na itago ang cellphone, ipinakita niya ang video kay Mateo. Ang sandali ng ganap na katapatan sa kabila ng takot. Imbis na magnakaw, pinili niyang magtiwala. Napahikbi siya sa dibdib ni Mateo. Ang amoy ng pabango nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Patawarin mo ako, Mateo. Kinuha nila si tatay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pagsusumamo ni Hana, hindi nagalit si Mateo. Sa halip, naramdaman ni Hana ang paghigpit ng yakap nito. Ang mga bisig ni Mateo ay tila isang kuta na handang humarap sa anumang bagyo. Huwag kang matakot, Hana. Hindi mo kailangang mag-isa sa labang ito. Hindi ko hahayaang saktan nila ang tatay mo at hindi ko hahayaang sirain nila ang tiwala nating dalawa. Kumuha si Mateo ng ilang folder mula sa safe, ngunit ang mga ito ay mga pekeng dokumento na inihanda niya para sa mga ganitong pagkakataon. Ibigay mo ito kay Kenji. Pupunta tayo sa bodega pero hindi ka mag-isa. Darating ang mga tauhan ko at ang pulis sa tamang oras. Hating gabi, ang lumang bodega ay napapalibutan ng matatayog na talahib at ang tanging liwanag ay nagmumula sa maputlang buwan. Ang tunog ng mga kuliglig ay tila isang nakakatakot na orasyon sa katahimikan ng gabi. Pagpasok ni Hana, nakita niya si Kenji na nakasandal sa isang haligi habang si Mang Jose ay nakatali sa isang sulok, hirap sa bawat paghinga. Nandito na ang mga folder, Kenji. Pakawalan mo na ang tatay ko. Wika ni Hana, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Lumapit si Kenji. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga folder, isang malakas na tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng bodega ang narinig. Pumasok ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan. Inilalantad ang anyo ni Mateo na nakatayo sa bukana
matikas at puno ng awtoridad. Tapos na ang laro mo, Kenji. Malamig na wika ni Mateo. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang sitwasyon. Humugot si Kenji ng isang baril mula sa kanyang likuran at itinutok ito sa ulo ni Mang Jose. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang kidlat na yumanig sa katinuan ni Hana. Isang hakbang pa, Mateo, at sasabog ang utak ng matandang ito. Sigaw ni Kenji. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon ng isang taong wala nang mawawala. Napatigil si Mateo. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging yelo sa lamig. Nakatitig si Kenji kay Mateo, habang si Hana ay nakatingin sa kanyang ama na tila ba yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ito. Ibigay mo na sa akin ang gusto ko, Mateo. You think you're so perfect? You think hero ka sa paningin ni Hana? Isang pirma lang sa mga dokumentong yan at matatapos na ang lahat ng ito. Ang boses ni Kenji ay puno ng histerya. Isang matinis na tunog na tila kumakalos sa bawat himaymay ng katinuan ni Hana. Ang baril na hawak nito ay nanginginig. Dahan-dahang idinidikit sa sentido ni Mang Jose. Ang matanda ay tila wala ng lakas. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, habang ang bawat paghinga niya ay lumilikha ng isang mahina at gumaralgal na tunog sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Hana ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang amoy ng kalawang at alikabok sa loob ng bodega ay tila sumasakal sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na dagundong na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ng kanyang ama ay nakasalalay sa isang maling galaw. Kenji, stop this madness. Ang malamig na tugon ni Mateo. Ang kanyang tindig ay nananatiling matikas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas upang ipakita na wala siyang dalang armas. Alam nating dalawa na hindi mo kayang gawin yan. You're a coward, Kenji. Isang duwag na nagtatago sa likod ng isang matandang may sakit. Shut up! Huwag mo akong itulad sa'yo. Sigaw ni Kenji. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Nakuha mo ang lahat. Ang kumpanya, ang yaman, at pati si Hana. Pero ngayon, sisiguraduhin kong wala kang maiuuwi, kundi isang bangkay. Sa gitna ng tensyon, ang paligid ng bodega ay biglang nabalot ng asul at pulang liwanag na nagmumula sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay tila isang hatol na dumarating sa gitna ng kadiliman. Dahil sa gulat, bahagyang lumingon si Kenji sa direksyon ng pinto. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Mateo. Hindi ito isang marahas na pag-atake, kundi isang mabilis na pagharang upang mailayo si Hana sa panganib. Kasabay nito, pumasok ang mga awtoridad. Ang tunog ng pagbagsak ng mga mabibigat na gamit sa sahig ay umalingaw-ngaw habang dinidisarmahan ng mga pulis si Kenji. Ang lalaking dati ay tila hari ng pananakot, ay ngayon ay nakadapa na sa maruming sahig. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa alikabok habang nilalagyan ng posas. Hana, si tatay. Hiyaw ni Hana habang patakbong lumapit sa kanyang ama. Dali-dali niyang kinalagan ang mga tali sa mga kamay ni Mang Jose. Ang maramdaman ang mahinang init ng balat ng kanyang ama at ang dahan-dahang pagmulat ng mga mata nito. Gamit ang laylayan ng kanyang damit, maingat na pinunasan ni Hana ang madungis na mukha ng ama. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Anak, Hana. Ang mahinang bulong ni Mang Jose bago ito tuluyang nawalan ng malay dahil sa pagod at takot. Habang inilalabas si Mang Jose patungo sa naghihintay na ambulansya, isang pamilyar na boses ang narinig ni Hana mula sa labas ng bodega. Si Sofia, nakatayo sa tabi ng isang mamahaling sasakyan. Ang kanyang muka ay maputla at puno ng takot. Ngunit nang makita niyang arestado na si Kenji, mabilis na nagbago ang kanyang anyo. I have nothing to do with this, Mateo. Sigaw ni Sofia habang pilit na lumalapit sa mga pulis. Si Kenji ang nagplano ng lahat. Pinilit niya lang akong sumama. I was a victim too.
Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mateo. Lumapit siya kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay tila yelong nagpapatigil sa bawat kilos ng babae. Victim? Sofia, I have the recordings. Alam ko ang bawat usapan niyo ni Kenji at ng aking ina. You sold your soul for a project that was never yours. Tumingin si Sofia kay Hana nang may matinding puot. Akala mo ba nanalo ka na, Hana? Akala mo ba ang pagliligtas sa tatay mo ang katapusan ng lahat? No, I've already sent the gift I prepared for you. Napakunot noo si Hana. Anong sinasabi mo? Check your phone, Hana. Check the news. Ang mapanguyam na hamon ni Sofia habang siya ay isinasama na rin ng mga awtoridad para sa kwestionamiento. Nanginginig ang mga kamay ni Hana nang buksan niya ang kanyang cellphone. Ang bawat notification ay tila isang pagsabog ng impormasyon. Sa lahat ng social media platforms, kalat na ang mga larawan ng kanilang marriage contract. Ang mga headline ay punong-puno ng malalaswang paratang. Ang bilyonaryo at ang kanyang paid wife. Isang kasalang hopdong para sa pera. Ang lahat ng pagsisikap ni Mateo na protektahan ang dangal ni Hana ay nawala sa isang iglap. Ang mundo ay tinitingnan na ngayon si Hana hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng ibinenta ang kanyang sarili para sa yaman ng mga De Vega. Naramdaman ni Hana ang pag-ikot ng kanyang paligid, ang mga ilaw ng ambulansya at ang ingay ng mga reporter na nagsisimula nang dumating sa lugar ay tila isang nakakalunod na alon. Tumingin siya kay Mateo, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hana, listen to me. Aayusin ko ito, wika ni Mateo. Ngunit naramdaman ni Hana ang distansya na tila biglang nabuo sa pagitan nila. Hopdong, iyon lang ang tingin nila sa atin, Mateo. Ang pabulong na wika ni Hana habang ang kanyang puso ay tila unti-unting nadudurog sa harap ng buong mundo. Sa dilim ng gabi, habang ang kanyang ama ay isinusugod sa ospital at ang kanyang pangalan ay tinatampalasan ng libo-libong tao sa internet, isang katotohanan ang naging malinaw. Ang paglaya sa kamay ni Kenji ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Isang laban para sa kanyang sariling pagkatao na tila tuluyan ng nanakaw ng isang pirasong papel. Magkano ba talaga ang presyo ng dangal mo, Hana? 1,000,000? 2? O sapat na ang buhay ng tatay mo para ibenta mo ang sarili mo sa anak ko sa harap ng dambana? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hampas ng yelo sa loob ng puting silid ng ospital. Nakatayo siya sa paanan ng higaan ni Mang Jose, suot ang kanyang mamahaling itim na terno na tila ba nakikiramay sa pagkamatay ng reputasyon ni Hana. Habang sinasabi iyon, iwinawagayway niya ang kanyang cellphone na nagpapakita ng libu-libong mapang-uyam na komento mula sa mga taong hindi naman sila kilala. Sa mga sandaling iyon, si Hana ay maingat na nagpupunas ng braso ng kanyang ama gamit ang isang malinis na basang bimpo. Ang bawat hagod niya ay puno ng pagmamahal, ngunit ang bawat salita ng biyenan ay tila isang punyal na bumabaon sa kanyang likuran. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Mang Jose ay tila isang mabilis at kinakabahang ritmo sa gitna ng tensyon. Naramdaman ni Hana ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Tila may mga bubog siyang nilunok na ayaw bumaba. Tumingin siya sa screen ng kanyang sariling telepono. Ang larawan ng pinirmahan niyang marriage contract ay kalat na kalat na. Ang bawat salita roon, ang bawat agreement at terms ay tila mga selyo na nagtatak sa kanya bilang isang kalakal. Ang 7 taon niyang paghihirap, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang dangal, lahat ay naging abo sa harap ng isang pirasong papel. Ako ba ang nagbenta sa sarili ko o ako ang ninakawan ng lahat? Ang pabulong na tanong ni Hana sa kanyang sarili, isang katanungang tila walang sagot sa gitna ng kanyang pagkawasak. Umalis ka na, Hana. Pagpapatuloy ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na awa. Habang may natitira ka pang kaunting hiya, iwan mo na si Mateo.
Sinisira mo ang pangalan ng mga De Vega. Tingnan mo ang balita. Bumabagsak ang stocks ng kumpanya dahil sa iskandalong dala mo. Kung mahal mo ang anak ko, palayain mo na siya. Dahan-dahang tumayo si Hana. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na kawayan, nanginginig sa bawat hakbang. Inilapag niya ang bimpo at kinuha ang kanyang maliit na bag. Tumingin siya sa kanyang ama na mahimbing na natutulog, ligtas na mula sa kamay ni Kenji. Ngunit ngayon ay nakabaon naman sa kahihiyang dala niya. Nang lumabas siya ng silid, sinalubong siya ng liwanag ng mga kamera. Ang mga reporter ay tila mga gutom na hayop na nag-aabang sa kanyang bawat kilos. Ang tunog ng mga katanungang sabay-sabay na ibinabato sa kanya ay tila isang nakakalunod na alon. Hana, totoo bang binayaran ka ni Mateo para magpakasal? Magkano ang nakuha mo sa kontratang ito? Ginamit mo ba ang sakit ng tatay mo para makakuha ng simpatya? Yumuko si Hana, pilit na naglalakad sa gitna ng kaguluhan nang biglang isang matibay na bisig ang pumalibot sa kanyang mga balikat. Ang pamilyar na bango ng panlalaking pabango ni Mateo ay muling nagbigay sa kanya ng hangin sa gitna ng pagkakasakal. Hindi siya binitawan ni Mateo. Sa halip mas lalo pa nitong hinigpitan ng yakap sa kanya habang hinaharap ang mga kamera. Makinig kayong lahat. Ang baritunong boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad, na nagpatahimik sa buong pasilyo. Ang nakita ninyong kontrata ay totoo. Pero may isang bagay na hindi ninyo alam. Tumingin si Mateo nang diretso sa pinakamalapit na lens ng kamera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Hindi ko binayaran si Hana para mahalin ako. Ako ang nakiusap sa kanya. Ako ang gumawa ng paraan para itali siya sa akin dahil sa takot ko na mawala siyang muli sa buhay ko. Ang marriage contract na yon ay hindi katibayan ng kanyang pagkasilaw sa pera, kundi katibayan ng aking desperasyon na protektahan ang kaisa-isang babaeng nagligtas sa akin noong wala pa akong kahit na ano. Ang sandali kung saan, ang isang bilyonaryo ay inako ang lahat ng sisi sa harap ng buong mundo para lamang iligtas ang dangal ng babaeng minamahal niya. Naramdaman ni Hana ang paghigpit ng hawak ni Mateo sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagbubura sa lamig ng pampublikong paghahamak. Hana is not a paid wife. Dagdag ni Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. She is my life. At sino mang muling babastos sa pangalan niya ay mananagot sa akin. Dinala ni Mateo si Hana palayo sa gulo, patungo sa isang tahimik na hardin sa itaas ng ospital. Ang hangin ng gabi ay sariwa, malayo sa malansang amoy ng intriga. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, binitawan ni Hana ang isang malalim na buntong hininga. Bakit mo ginawa yon, Mateo? Mas lalo lang silang magkakagulo. Wika ni Hana habang ang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Dahil pagod na akong makita kang nasasaktan ng mag-isa. Sagot ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Hana. Hana, ang kontrata ay papel lang, pero ang nararamdaman ko, ito ang totoo. Handa akong mawala ang lahat. Huwag lang ang pagkakataong tawagin kang asawa ko ng may dangal. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng paghilom, ang cellphone ni Mateo ay gumaralgal sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya ang mensahe, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Anong nangyari? Tanong ni Hana, kinakabahan sa biglaang pagbabago ng aura ni Mateo. Ang aking ina, Doña Remedios. Mahinang wika ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Nag-iwan siya ng sulat. Sinabi niyang, kung hindi ako makikipaghiwalay sa iyo bago sumapit ang umaga, ilalabas niya ang huling alas na wawasak, hindi lang sa atin, kundi pati sa alaala ng yumao kong ama. Tumingin si Mateo kay Hana, isang tingin na puno ng pagdurusa. Isang bagong lihim ang tila nakabitin sa pagitan nila. Isang lihim na maaaring mas masakit pa kaysa sa anumang marriage contract. Ibigay mo sa akin ang pirmadong annulment papers, Mateo.
O sisiguraduhin kong ang dangal ng yumaong asawa ko ay magiging abo sa harap ng buong bansa? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kaskas ng kutsilyo sa sahig ng library. Nakatayo siya sa gitna ng dilim, tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na puno ng puot. Hawak niya ang isang lumang dokumento, isang lihim na magpapatunay na ang yumaong ama ni Mateo ay may malaking pagkakasala sa batas bago ito pumanaw. Nakatayo si Mateo sa harap ng kanyang ina, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagdadala ng sakit at pagkadismaya. Sa likod ng pinto, nakatayo si Hana. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog ng paghikbi. Ang bango ng mga lumang libro sa silid ay tila naging amoy ng pagkabulok ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Alam ko ang tungkol sa dokumentong yan, ma'am. Ang malamig at baritonong boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw, puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi inaasahan ng matanda. Sa katunayan, matagal ko na itong hawak, pero ang hindi mo alam ay ang dokumentong hawak ko rin laban sa'yo. Natigilan si Doña Remedios. Ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bakas ng takot na tila ba ang lupa ay biglang lumambot sa ilalim ng kanyang mga paa. Inilapag ni Mateo ang isang itim na folder sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa ambisyon ng Donya. Alam ko ang ginawa mo sa tunay kong ina, Remedios. Patuloy ni Mateo, ang bawat salita ay tila isang punyal na bumabaon sa konsensya ng matanda. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagdusa sa kahirapan habang nagpapakasasaka sa yaman ng mga De Vega. Ang lahat ng ebidensya ng iyong mga nakaraang krimen, kasama ang pakikipagsabuatan mo kay Kenji, ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ang katahimikan sa loob ng library ay naging nakakasuffocate. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis at kinakabahang paghinga ni Doña Remedios. Ang matanda ay dahan-dahang napaupo sa isang silya. Ang kanyang mga alahas ay tila naging mga tanikalang nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Sa isang sandali, ang lahat ng kapangyarihang ipinaglaban niya ay naglaho na parang usok. Hindi ko hahayaang sirain mo pa ang buhay ni Hana, wika ni Mateo, habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Mula ngayon, mananatili ka sa isang pribadong pasilidad sa probinsya. Walang yaman, walang koneksyon. Doon mo pag-isipan ang bawat luha na pinalabas mo sa mga taong tinampalasan mo. Kinabukasan, ang balita ng pagbagsak ng mga De Vega at ang pagkakaresto kay Kenji ay naging headline sa buong bansa. Ngunit para kay Hana, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang naghihirap ang kanyang mga kaaway, kundi ang mahanap ang katahimikan sa kanyang sariling puso. Dinala ni Hana ang kanyang sarili sa kulungan kung saan pansamantalang nakapiit si Kenji. Ang amoy ng malamig na bakal at semento ay tila nagpapaalala sa kanya ng 7 taon niyang pagkakakulong sa isang maling pag-ibig. Nang magkaharap sila sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Hana ang isang lalaking durog, marumi, at wala nang natitirang kayabangan. Hana, patawarin mo ako. Ang boses ni Kenji ay puno ng desperasyon, ngunit alam ni Hana na hindi ito pagsisisi, kundi takot sa kanyang hinaharap. Mahal pa rin kita, Hana. Pakiusap. Sabihan mo si Mateo na iurong ang demanda. Tiningnan ni Hana si Kenji ng diretso sa mga mata. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay isang malalim na awa para sa isang taong hindi kailanman naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Salamat, Kenji. Pabulong na wika ni Hana. Salamat dahil kung hindi mo ako tinapon na parang basura, hindi ko kailanman mahanap ang taong handang lumuhod para lang sa aking dangal. Patawad. Pero ang katarungan ay hindi nabibili.
Pag-uwi ni Hana sa mansyon, dinala niya ang isang lumang kahon sa likod ng hardin. Doon, sa ilalim ng punong mangga na naging saksi sa kanyang mga luha, kinuha niya ang huling liham na ibinigay sa kanya ni Kenji noong unang taon ng kanilang relasyon. Isang liham na puno ng mga pangakong napako. Ang dahan-dahang pagsindi ng mitya sa dulo ng papel. Pinanood ni Hana ang bawat letra na nilalamon ng apoy. Ang usok ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng hapon. Tila ba ang bawat bahagi ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang nagiging abo. Sa bawat paglipad ng mga uling sa hangin, naramdaman ni Hana ang tunay na kalayaan. Ang bigat sa kanyang dibdib na bitbit niya sa loob ng 7 taon ay tuluyan nang nawala. Nabalik lamang ang diwa ni Hana nang marinig niya ang malambot na yabag ng mga sapatos sa damuhan. Lumingon siya at nakita si Mateo. Suot ang isang payak na puting polo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Lumapit si Mateo at huminto sa kanyang harapan, sa gitna ng katahimikan ng hardin, kung saan ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang marahang pagaspas ng mga dahon. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa harap ni Hana. Hindi ito para sa isang kontrata, hindi ito para sa isang obligasyon. Inilabas ni Mateo ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob nito ay isang sing-sing na may asul na sapphire, ang kulay ng dagat at ng kalangitan. Sumisimbolo sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi matatapos. Hana, ang ating marriage contract ay patapos na bago pa man ito nagsimula. Pabulong na wika ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang musikang humahaplos sa puso ni Hana. Ngunit ang aking pangako sa ilalim ng tulay nung mga bata pa tayo ay hinding-hindi matatapos. Hana, will you marry me? This time for real. No contract, no conditions, just you and me together forever. Napatigil ang mundo ni Hana. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pasakit, kundi luha ng isang bagong simula. Nakita niya ang bawat pagsisikap, bawat proteksyon, at bawat pagsakripisyo ni Mateo sa likod ng bawat segundo ng kanilang pagsasama. Nanginginig ang kanyang tinig, ang kasing init ng kanyang mga kamay na hawak na ngayon ni Mateo. Oo, Mateo, oo. Isang halik sa noo ang iginawad ni Mateo kay Hana, isang pagdampi na tila nagpapatunay na ang bawat bagyong pinagdaanan nila ay may katumbas na bahaghari. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, ang dalawang kaluluwang dati ay naghahanap ng kani-kanilang piraso ng tinapay ay natagpuan na sa wakas ang kani-kanilang tahanan. Ang bawat haplos ng hangin ay tila bumubulong ng pag-asa at ang kislap ng sapphire sa daliri ni Hana ay hindi na simbolo ng isang utang, kundi ng isang wagas na sumpaan. Ang amoy ng bagong tabas na maitre at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa simoy ng hangin sa probinsya. 1 taon na ang nakalipas mula nang ang syurya ng pamilya ni Hana ay muntik nang maging isang guho ng mga pangarap. Ngunit ngayon, sa ilalim ng matitinding sikat ng araw, ang bawat sulok ng gusali ay muling nabuhay. Ang tunog ng mga kagamitang panggupit at ang masayang usapan ng mga manggagawa ay tila isang symphony ng tagumpay na naririnig sa buong baryo. Nakatayo si Hana sa bukana ng syurya. Suot ang isang payak na puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin. Pinagmamasdan niya ang mga bagong disenyo ng mga upuang gawa sa ratan na nakahilerang ipapadala sa iba't ibang bansa. Sino ang mag-aakalang ang babaeng itinapon sa ulan ng 7 taon niyang pag-ibig ay siya ring babaeng magbabangon sa dangal ng kanilang bayan? Anak, napakaganda ng kinalabasan ng mga ito. Siguradong matutuwa ang mga mamimili sa Maynila. Lumingon si Hana at ngumiti nang makita ang kanyang ama. Si Mang Jose ay maayos na ang pangangatawan. Suot ang isang barong na tila nagbibigay sa kanya ng bagong anyo ng dignidad. Wala na ang maputlang muka at ang nanginginig na mga kamay. Ang bawat hakbang nito sa sahig ng syurya ay puno ng katatagan.
Ito ang bunga ng bawat sakripisyo, bawat luhang pumatak, at bawat panalangin sa gitna ng kadiliman. Salamat, Tay. Lahat ng ito ay dahil sa tiwala niyo sa akin. Sagot ni Hana habang inaalalayan ng ama paupo sa isa sa mga gawa nilang upuan. Nabalik lamang ang diwa ni Hana nang marinig niya ang tunog ng gulong ng isang sasakyan na huminto sa harap ng kanilang bahay. Hindi na kailangan pang tingnan ni Hana kung sino yon. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay sapat na upang sabihin sa kanya na dumating na ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng walang takot. Lumabas si Mateo mula sa sasakyan. Suot ang isang asul na polo na tila sumisimbolo sa katahimikan ng dagat. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng lamig ng isang bilyonaryo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Hana. Lumapit siya at dahan-dahang inabot ang isang maliit na buke ng mga daling bukid. Ang mga bulaklak na paborito ni Hana dahil sa katatagan ng mga ito sa gitna ng init at ulan. Handa ka na ba para sa fiesta, asawa ko? Ang pabulong na tanong ni Mateo habang maingat niyang inililigpit ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Hana. Naramdaman ni Hana ang init ng palad ni Mateo sa kanyang pisngi. Ang bawat dampi nito ay tila isang pangako na hinding-hindi na siya muling mag-iisa sa kanyang mga laban. Ang maupo nang magkasama sa isang rattan chair na sila mismo ang nagdisenyo habang pinagmamasdan ang mga banderitas na sumasayaw sa hangin ng probinsya. Ang bango ng nilulutong lechon at ang tunog ng banda ng musiko sa malayo ay nagbibigay ng pakiramdam na sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar na. Mateo, salamat sa lahat. Wika ni Hana habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang sumuko sa sarili ko. Hana, hindi ako ang nagligtas sa iyo, sagot ni Mateo habang hinuhuli ang kamay ng asawa at pinagsasama ang kanilang mga daliri. Ikaw ang nagligtas sa ating dalawa. Ang katapangan mo ang nagbukas ng mga pintong matagal ko nang isinara sa puso ko. Sa gitna ng tawanan ng mga tao sa paligid at ang saya ng pagdiriwang, dahan-dahang inilapit ni Hana ang kanyang mukha sa tainga ni Mateo. Ang kanyang tinig ay tila isang mahinang bulong na puno ng pag-asa. Mateo, may gusto akong sabihin sa iyo. Nagtaka si Mateo at tiningnan ng asawa nang may kuryosidad. Ano yon, Hana? Dahan-dahang kinuha ni Hana ang kamay ni Mateo at inilagay ito sa kanyang puson. Naramdaman ni Mateo ang init ng balat ni Hana at ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Sa isang sandali, tila tumigil ang mundo para sa kanila. Ang ingay ng fiesta ay tila naglaho, napalitan ng isang nakabibimbinging katahimikan na puno ng kaligayahan. Magiging 3 na tayo, Mateo, pabulong na wika ni Hana, habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang bumabagtas sa kanyang mga pisngi. Isang bagong buhay, isang bagong pahina. Napatulala si Mateo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting namasa habang ang isang malawak na ngiti ay suminilay sa kanyang mga labi. Sa harap ng lahat, sa gitna ng kanilang muling nabuhay na syurya, binuhat ni Mateo si Hana at inikot-ikot ito ng dahan-dahan. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Ang bawat yabag ng mga paa sa lupa, ang bawat yakap na mahigpit, at ang bawat panalangin na natupad ay naging saksi sa isang katotohanan. Ang 7 taon ng pagdurusa ay maliit na halaga lamang para sa isang habambuhay na kaligayahan sa piling ng tamang tao. Sa dalampasigan ng kanilang munting bayan, kung saan ang dagat ay tila humahalik sa paanan ng mga matatayog na niyog, ang dapit hapon ay tila isang mahusay na pintor na naglalatag ng kulay ginto at rosas sa malawak na kalangitan. Ang ihip ng hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang damo, isang halimuyak na nagpapaalala kay Hana na sa dulo ng bawat unos may isang dalampasigang naghihintay para sa kanyang pagdaong.
Pinagmamasdan ni Hana ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Mateo Jose o MJ habang masaya itong nagtatakbo sa pampang. Ang bawat maliliit na yabag ng bata sa basang buhangin at ang malutong nitong tawa ay tila isang musikang bumubura sa lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan. Ang bata ay may mga matang puno ng kuryosidad, mga matang kawangis ng kay Mateo. Matalino, matapang, ngunit puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Hana ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Dahan-dahang pumulupot ang mga bisig ni Mateo sa kanyang baywang at ang baba nito ay sumandal sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang pagkilala na ang lahat ng luha, ang lahat ng pang-aapi at ang 7 taon ng paghihintay sa maling tao ay naging daan lamang upang matagpuan nila ang isa't isa sa tamang panahon. Iniisip mo pa rin ba siya? Mahinang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na alon na humahaplos sa pandinig ni Hana. Ngumiti si Hana at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng asawa na nakapatong sa kanyang tiyan. Hindi na ang sakit ang iniisip ko, Mateo. Iniisip ko kung gaano ako kapalad. Kung hindi ako tinapon ni Kenji sa gitna ng ulan, hindi ko kailanman mararanasan ang silong na ibinigay mo sa akin. Napatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Huminga ng malalim si Hana, nilalasap ang kalayaan sa kanyang dibdib. Ang sugat na dati ay sariwa at tila hindi gagaling ay naging isang peklat na lamang, isang paalala ng kanyang katatagan. Natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng pahinga. Hindi ito ang paghinto ng trabaho o ang pagkakaroon ng maraming salapi. Ito ay ang katiyakan na sa bawat paggising mo, may isang taong titingin sa iyo ng may paggalang at pagpapahalaga kahit pa ang mundo ay tumalikod sa iyo. Dito sa kanilang munting paraiso, malayo sa mapanghusgang mata ng lungsod at sa mga kasinungalingan ni Doña Remedios, natutunan ni Hana ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang pag-ibig ay hindi isang kontrata na may mga tuntunin at kapalit. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ka kailanman gagawing isang martir. Sa halip, ito ang magbibigay sa iyo ng korona ng iyong sariling halaga. Hana, tawag ni Mateo habang dahan-dahang inihaharap ang asawa sa kanya. Ang kislap sa mga mata nito ay mas maliwanag pa kaysa sa mga unang bituin na nagsisimulang sumilip sa langit. Salamat sa pagpili sa akin sa bawat araw. Salamat sa pagiging tahanan ko. Ikaw ang aking simula at huli, Mateo. Sagot ni Hana bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa asawa. Sa paglubog ng araw, habang ang anino ng kanilang pamilya ay humahaba sa buhanginan, ang kwento ni Hana ay hindi na kwento ng isang babaeng biktima. Ito ay kwento ng isang reyna na bumangon mula sa putik, isang anak na nagligtas sa kanyang ama, at isang asawa na natutong muling magtiwala. Ang 7 taon na akala niya ay nasayang ay naging 7,000 dahilan upang pasalamatan ang tadhana. Dahil sa dulo ng lahat, ang pangakong napako ng nakaraan ay napalitan ng isang pag-ibig na habambuhay na paninindigan. Ang bawat pahina ng kanilang buhay ay hindi na isusulat sa dugo at luha, kundi sa tinta ng pag-asa at ligayang walang katapusan.